Akala ng Rusya ay matalino sila. Ang paglipat mula sa pinagsamang armas na pakikidigma patungo sa mga taktika ng paglusot ay nagbigay daan sa mga puwersa ni Putin na makakuha ng ilang tagumpay. Ngunit nagdulot din ito ng pagkakahulog ng mga sundalo nila sa mga bitag. Nakaangkop na ang Ukraine at ang bagong taktika nito ay nagdudulot ng bangungot sa mga puwersa ng Rusya na hinahanap at pinapatay kapag natagpuan. Ito ang search and destroy. Tugon ng Ukraine sa kakulangan ng pananaw ng Rusya at para palalain pa ang sitwasyon, tinapos ng bagong estratehiya ng Ukraine ang taktikang epektibo noon. Sa isang video noong Pebrero 1, inilatag lahat ni Preston Stewart ang mga detalye. Itinuro niya ang Pokrovsk Axis, kung saan nagtagumpay ang Rusya sa kanilang infiltration strategy. Maraming media outlet ang itinuring ng talo ang Pokrovsk. Sabi ng Telegraph noong Nobyembre, pinakamalaking talo ng NEA ang Ukraine. Ayon sa Moscow Times, inanunsyo ng Rusya noong unang bahagi ng Disyembre na nasakop na nila ang lungsod. Pebrero na ngayon, ngunit patuloy pa ring ipinagtatanggol ang Pokrovsk. Ayon kay Stewart, nangyayari ang mga pahayag na ito dahil nakapasok talaga ang mga sundalong Rusya sa lungsod. Taktika ng Rusya, nagpapadala sila ng maliliit na grupo, 2 hanggang 5, kada pagkakataon. Sumusulong ang mga sundalong iyon hanggat kaya. Nagtago sa basement ng wasak na gusali, tapos sinusundan sila ng dagdag na puwersa ng Rusya, ayon kay Stewart. Sa pagdaan ng panahon, inaasahang magdudulot ang estratehiyang ito ng mga butas sa depensa ng Ukraine na pwedeng palakihin ng Rusya gamit ang mga dagdag na sundalo at mekanisadong unit. Napakabagal ng prosesong ito. Mula sa isang nakapasok, nagiging 2, 4, hanggang 10. Kung magtagumpay ang plano ng Rusya, hindi magtatagal ay magkakaroon ng malakas na unit sa lungsod ng Ukraine gaya ng Pokrovsk na pwedeng magpaling ng atensyon ng mga puwersa ng depensa palayo sa ibang bahagi ng frontline na lumilikha ng mas maraming puwang na maaaring samantalahin ng Rusya. Ulitin lang ng ulitin. Ayon kay Stewart, epektibo ang taktikang ito kung hindi iniintindi ng bansa ang dami ng kanilang nasasawi. Sa Rusya, mahigit 1.25 milyong kaswalti at patuloy na nadaragdagan ay nagpapakitang ginagawang pambalalang ni Putin ang kanyang mga sundalo. Gumagana pa rin ito sa Pokrovsk at Kupiansk hanggang sa gumawa ng malaking pagbabago ang Ukraine. Nagsimula itong bumuo ng mga search and destroy unit. Mas lalo pa nating susuriin ang isang partikular na halimbawa kung gaano kaepektibo ang mga unit na iyon sa Kupiansk sa ilang sandali. Sa mas malawak na antas, ganito ang bagong estratehiya ng Ukraine. Ang ginawa ng Ukraine, ayon kay Stewart, ay sa madaling salita, ginamit nila laban sa Russia ang sarili nitong mga taktika. Ito ang sentro ng estratehiyang hanapin at wasakin. Sa halip na panatilihin ang matatag na depensa laban sa mga Ruso, kinailangan ng Ukraine maging mas flexible at handang tumugon sa mga kilos ng Russia. Hinati ng Ukraine ang kanilang puwersa sa pagsalakay, kadalasan sa grupong 8 infantry na gumagalaw sa iba't ibang direksyon para malito ang mga Russian infiltrator na nagmamanman. Lihim kumikilos ang mga unit na ito. Palipat-lipat sila sa mga gusali, parang nag-i-infiltrate sa sariling teritoryo ng Ukraine habang hinahanap ang mga sundalong Ruso. Hindi nagpapaipit ang mga grupong ito sa labanan kapag nahanap na nila ang gusto nila. Sa halip, tinutukoy nila ang kalaban at agad naguulat sa punong himpilan. Sa kalilipad ang mga drone ng Ukraine. Ang mga drone ay pumupunta sa mga lokasyong tinukoy ng search squad para sa estratehiyang sumisira sa kalaban. Hindi alam ng mga Russian infiltrator na nadiskubre na sila. Malalaman lang nila kapag narinig na nila ang ugong ng mga paparating na drone. Huli na noon, nananira ang mga drone at patuloy na sumusulong ang mga unit ng pagsalakay ng Ukraine. Ipinagpapatuloy ang paghahanap hanggang sa matagpuan nila ang susunod na target. Dagdag ni Preston, maaaring magbago ang paraan ng Ukraine. Maaaring gamitin ang artilleriya para suportahan ang mga drone at dagdagan ang lakas ng putok sa estratehikong pagsira. Inaatake din ng Ukraine ang mga logistic artery na binubuo ng Russia para sa mga infiltrator nila. Dahil dito, ang tinatawag na matagumpay na mga sundalo ay nahihiwalay sa kanilang mga kasamahan at naiiwan silang nag-iisa sa loob ng mga lungsod ng Ukraine. Di maiiwasan, napapalibutan ang mga sundalo at pinapatay o kinukulong habang nagpapatuloy ang search and destroy squad. Nakikita natin ang aktibong pag-ubos ng puwersa ng Russia dahil sa estratehiya ng Ukraine na bumaligtad sa plano ng Russia. Pinapatunayan ito ng mga numero. Noong Enero, higit sa 31,700 sundalong Ruso ang napatay ng mga drone ng Ukraine.
Marami sa mga ito ay napatay sa gray zone na kailangang pasukin ng mga sundalong Ruso bago sila makarating sa mga lungsod na may search and destroy unit. Base sa mga taktikang nabanggit, malamang maraming sundalong Ruso ang napatay ng drone ng Ukraine habang nag-ooperate sa likod ng mga linya ng labanan. Noong Enero, nakapatay ang Ukraine ng halos 9,000 mas maraming sundalo kaysa sa kayang ma-recruit ng Russia. Ibig sabihin, pinapahirapan ng kill zone at search and destroy squad ng Ukraine ang Russia na magpadala ng dagdag na puwersa para sa kanilang estratehiya ng paglusot. Malaking tulong ito sa Ukraine at masamang sitwasyon para sa Russia. Nagbago ang Ukraine mula sa paggamit ng dating posisyonal na depensa patungo sa mas aktibong uri ng depensa sa kabalintunaan, pero sila na ngayon ang umaatake para pigilan ang mga taktika ng paglusot ng Russia. Sabi nga, ang pinakamahusay na depensa ay mahusay na opensa at epektibo ito para sa Ukraine. Kung isa kang tagahanga ng soccer, ito ay parang Ukraine na lumilipat mula sa zonal defense system na sumasaklaw sa mas malaking lugar pero maaring mag-iwan ng puwang para sa mga tusong umaatake papunta sa man-to-man system. Tinitiyak nitong may sagot sa anumang pag-atake ng Russia. Ayon sa Odessa Journal noong Pebrero 11, kinapanayam nila si Vladislav Voloshin, tagapagsalita ng Southern Defense Forces ng Ukraine. Habang nilalahad niya ang estratehiya sa Huliapola at Oleksandrivka, sinabi ni Voloshin na ginagamit ng Russia ang parehong taktika ng paglusot na ginamit sa Pokrovsk at Kupiansk. Tandaan, gagamitin nating halimbawa ang Kupiansk para ipakita kung bakit epektibo ang search and destroy strategy ng Ukraine. Tungkol sa tugon ng Ukraine sa Russia sa Huliapola at Oleksandrivka, ayon kay Voloshin, tunay ngang nakontrol na namin ang ilang bahagi ng gray zone. Nagsasagawa kami ng hanggang 2 dosenang search and strike at reconnaissance search operations araw-araw at winawasak ang mga grupo ng kalaban na sumusubok pumasok. Hindi ito klasikong kontra-opensiba. Hindi posisyonal, kundi aktibong depensa ang ginagawa namin. Tinatawag ito ni Voloshin na maneuver defense. Muli, iyan ang bahagi ng paghahanap sa aming pamamaraan. Kasunod agad ang pagwasak at sinisira nito ang mga foothold na sinusubukan likhain ng mga sumasalakay mula Russia. Pinapahintulutan nito ang Ukraine na mabawi ang mga teritoryong sinakop ng ilang tauhan ni Putin. Gayunpaman, tinutulungan ng ganitong paglaya ang Ukraine na alisin ang mga gray zone, mga lugar sa paligid ng labanan na hindi kontrolado ng alinmang panig, habang sinusubukan nitong muling maging matatag. Bago talakayin ang nangyari sa Kupiansk at kung bakit, magandang halimbawa ito ng estratehiyang ito. Ang taktika ng Ukraine na search and destroy ay nabigyan ng malaking tulong noong Pebrero matapos ang pag-uusap sa pagitan ng Defense Minister ng Ukraine na si Mikhailo Fedorov at ng tagapagtatag ng SpaceX na si Elon Musk. Ipinagbawal ng SpaceX ang paggamit ng Russia sa Starlink terminals na ginagamit nila sa komunikasyon at koordinasyon ng kanilang mga sundalo sa frontline. Malinaw na negatibo ang epekto ng hakbang na ito sa malalaking pag-atake ng Russia. Para sa mga nakalusot na napapalibutan na dahil sa search and destroy strategy, ang pagkawala ng Starlink ay parang pagkawala ng huling pag-asa. Isipin mo, sundalong Ruso ka na matagumpay, nakalusot sa likod ng kalaban, at naghihintay ng dagdag na puwersa. Hindi pa sila dumarating. Ilang linggo ka na rito. Paminsan-minsan, may naririnig kang boses at drone sa itaas, kaya nagtatago ka at nagdarasal na hindi ka matagpuan. Ang tanging pinanghahawakan mo lang ay ang Starlink terminal na nag-uugnay sa iyo sa command. Dahil doon, nagkakaroon ka ng ideya sa nangyayari sa frontline. Kahit di mo alam na madalas ay kasinungalingan ang sinasabi sa iyo. Nawalan bigla ng koneksyon. Hindi mo alam kung bakit o paano. Ang alam mo lang ay mag-isa ka na ngayon. At ngayon, ang ugong ng mga drone sa itaas at ang paminsan-minsang mabilisang tunog ng mga sundalong Ukrainian ay naging sobrang lakas na parang ingay na hindi maintindihan. Sa iyong isipan, mahuhuli ka na, naghahanap ang Ukraine. Di magtatagal, ang mga ugong ay magiging mga drone na sisira sa kinaroroonan mo. Bangungot ito para sa Russia dahil wala na silang access sa Starlink. Gayunpaman, ang halimbawa ng Kupiansk na ilang beses na naming nabanggit ay kahanga-hanga dahil nagawa ng Ukraine na ganap na mapalaya ang lungsod gamit ang kanilang search and destroy na pamamaraan. Matagal bago nagdesisyon si Musk, bandang dulo ng 2025 mukhang malala ang sitwasyon sa Kupiansk para sa Ukraine. Umuusad ang mga sumisingit na puwersa ng Russia at ang mga puwang na nililikha nila ay pumipilit sa Ukraine
na palawakin ang kanilang depensa habang sinusubukan nilang pigilan ang magkakahiwalay na opensiba ng Russia. Ito ay nauwi sa mismong si Putin na nagsabing bumagsak na ang Kupiansk sa Russia noong Disyembre 2. Sadyang itinaon ito bago magsimula ang negosasyon ng kapayapaan ng Russia at United States. Ngunit gaya ng nalaman natin, malayo ito sa inaasahan. Gayunpaman, ayon sa ulat ng The Times, nagawa ng Russia na makapasok sa Kupiansk halos kahit kailan nila gusto sa pamamagitan ng paggamit ng isang gas pipeline para tumawid sa ilog Oskil. Pagkatapos nito, nagsimula silang palihim na magpasok ng mga sundalo sa mga kalapit na baryo. Unti-unti at tiyak, nagsimula na ang paglusob ng Russia. Patuloy na nagpapadala ng mga sundalo ang pipeline sa rehiyon. Sa bawat bagong dating, nagkakaroon ng pagkakataon para sa panibagong paglusot papasok mismo sa Kupiansk. Kaya lalong nagiging kritikal ang sitwasyon. Sinabi ni Colonel Serhiy Sidarin ng Ukraine sa The Times, maaaring tuluyan na naming nawala ang kontrol sa lungsod kung hindi inaksyonanan ng Ukraine ang sitwasyong ito, mawawala sa kanila ang Kupiansk. Kaya binago ng Ukraine ang kanilang estratehiya sa depensa. Ang pagsira sa pipeline na ginagamit ng Russia para makapasok sa Kupiansk ay isang malaking hakbang at sinabi ng Ukraine na natapos nila ang pagsira nito noong kalagitnaan ng Disyembre. Pero bago pa man iyon, ang mismong paghahati ng mga puwersang pandigma ng Ukraine sa loob ng Kupiansk na nabanggit natin kanina ay nagresulta sa pagbuo ng mga search and destroy unit. Iniulat ng The Times na ang mga unit ay nakipagtulungan sa open source intelligence groups para magkaroon ng real-time na war maps at makita ang sinasabing pagsulong ng Russia sa Kupiansk sector. Ang mga claim na ito, na tulad ng nabanggit natin kanina, ay kadalasan ay binubuo lamang ng iilang sundalong Ruso na sinusubukang magtago. Matapos silang makapasok, ito ang naging intelihensya na sinimulang gamitin ng search and destroy group ng Ukraine para matukoy ang mga mananakop sa Kupiansk. Ang mga puwersa ng Ukraine ay pumapasok mismo sa mga linyang sinusubukan sanang buuin ng Russia. At ang irony dito ay hindi lang nila ginagawa ang ginagawa ng Russia, kundi mas magaling pa. At ginagawa nila ang lahat ng ito. Ilang linggo bago ang engranding pahayag ni Putin na nasakop na ang Kupiansk, ayon sa ulat ng United 24 Media, ang paglikha ng search and destroy na pamamaraan ay naging tahimik na paglulunsad ng isang taktika na hindi inaasahan ng Russia. Sinabi ng General Staff ng Ukraine sa outlet na sadyang hindi isinapubliko ang operasyon upang mapanatili ng Ukraine ang elemento ng sorpresa. Habang ipinagdiriwang ng Kremlin ang pagkakakopo, hinahanap ng maliliit na assault group ng Ukraine ang mga sundalong ginamit nila sa pagkakakopo at winawasak ng mga puwersa ng bansa. Ito ang bagong taktika ng Ukraine. Magmasid, umakma, magpaunlad. Dahil dito, binuo ng Ukraine ang search and destroy na pamamaraan. Ang dating ipinahayag na pagkakasakop ng Kupiansk ng Russia ay naging ganap na pagpapalaya ng Ukraine sa lungsod. Ngayon, walang magawa ang mga sundalo ng Russia sa lungsod. May ilan pa, pero wala na silang pagpipilian. Sa isang artikulo na may video ng pag-atake ng ika-13 Operational Brigade ng Ukraine laban sa mga Russian infiltrator, sinabi ng Army Informed na ang mga Russian sa Kupiansk ay gumagapang na lang palabas ng mga bitak at namamatay. Kapag sumubok lumabas ang isang sundalong Russian, marahil para maghanap ng tubig o mas magandang pwesto, agad silang natutunton ng mga reconnaissance drone, kung hindi pa man sila mauna ng mga search squad sa lupa. Ayon sa brigada sa Kupiansk, patuloy sinusubukan ng mga Russian hawakan ang lungsod at sabay-sabay lumalabas mula sa bawat bitak. Maraming trabaho ang drone operator kaya marami ring kamanghamanghang tama sa kalaban at kagamitan. Ayon kay Viktor Trigubov, pinuno ng communications ng Joint Forces Task Force ng Ukraine, wala nang pag-asang mabuhay ang mga natitirang tropang Russian sa Kupiansk. Sa totoo lang, kontrolado ng Ukraine ang Kupiansk. Ang tanging maliit na grupo ng mga Russian ay nagkukubli sa ilang matataas na gusali sa sentro ng lungsod. Ngunit ang grupong ito ay hindi kayang magsagawa ng mga operasyon sa labanan, maliban sa pagtatanggol ng kanilang mga buhay, ayon kay Trigubov. Kahit may himala, baka may sundalong Ruso na makatakas sa search and destroy squad at makalabas ng Kupiansk ng buhay. Diretso silang mapupunta sa kill zone ng Ukraine sa labas ng lungsod. Palaging binabantayan ng mga drone ang mga pumapasok sa kill zone na ito. Hindi magdadalawang isip ang mga operator nilang patumbahin ang sundalong Ruso na pilit lumalayo sa lungsod. Isang katotohanan ang nagpapakita ng bisa ng search and destroy strategy ng Ukraine sa Kupiansk. Kontrolado na ng Ukraine ang 70% ng lungsod.
Tingnan natin ang mas malaking tanong. Ano ang ibig sabihin ng paglitaw ng search and destroy strategy sa digmaan sa Ukraine sa 2026? Maaaring ibig sabihin nito ay muling pagpapatatag ng frontlines doon. Pag-uusapan natin ito mamaya. Una, gaya ng mungkahi ni Stuart, malabong makakita tayo ng anumang malakihang opensiba na isasagawa ng Ukraine ngayong taon. Walang saysay sa Ukraine na gawin ito. Ayon kay Stuart, kaugnay ng mungkahi na palawakin pa nila ang tagumpay sa Kupiansk para mapalaya pa ang mas maraming teritoryo. Walang magandang resulta ang makukuha mula sa ganitong opensiba dahil mangangahulugan ito na kailangang ilaan ng Ukraine ang kanilang mga tao at kagamitan para direktang atakihin ang depensa ng Russia. Samantalang maaari naman nilang iwasan ito. Sa halip, manatili sa pwesto, maglunsad ng kontra-atake paminsan-minsan, magtayo ng fortifikasyon, at gumamit ng search and destroy tactics para lipulin mga sumasalakay na sundalong Ruso. Maaaring magbago iyan kung palitan ng Russia ang kanilang estratehiya. Mukhang ang natitirang opsyon ng Russia ay bumalik sa malalaking mekanisadong atake na paborito nila. Noong simula ng digmaan, siguro naging option pa iyon kung hindi pa nawalan ang Russia ng mahigit 11,000 at 600 tangke at 24,000 armored vehicles na halos naubos ang kanilang inventaryo mula Soviet era. Isa sa mga dahilan kung bakit nagsimulang mag-infiltrate ang Russia ay dahil wala na itong kakayahang umatake gaya ng dati nitong ginagawa. Ayon kay Stuart, malamang na ipagpatuloy ng Ukraine ang ginagawa nila sa mga lugar tulad ng Kupiansk at Pokrovsk, mga lungsod na sinusubukang sakupin ng Russia at nagiging patibong ng kamatayan. Sa linya ng labanan, nililibot ito ng search and destroy squad at mga drone. Sinabi na ng Ukraine na isinasagawa nila ang 25% ng mga opensibong operasyon sa ilang bahagi ng linya ng labanan. At malamang na karamihan sa mga opensibang ito ay binubuo ng mga search and destroy squad. Ayon kay Stewart, mas malamang ang mga maliliit na counter-attack na isinasagawa ng Ukraine. Malamang, ang mga counter-attack na ito ay para patatagin ang nabanggit na frontline. Ayon kay Stewart, layunin ng estratehiya ng Ukraine na palakasin ang mga linya at ang kill zone sa silangang front. Ang mga kill zone na ito ang inaasahan ng Ukraine na magdudulot ng 50,000 patay na sundalong Ruso kada buwan, na target nila sa 2026. Ang search and destroy squad sa ganung konteksto ay magiging suporta. Ang kill zone ang sisira sa karamihan ng ipinapadala ng Russia, habang ang mga squad sa lungsod at pamayanan ang haharap sa makakalusot at sasakop sa gray zone para mapatibay at maisama sa kill zone. Lahat ng ito ay bahagi ng estratehiya ng Ukraine sa pagsulong, na tumatarget sa mga target ng Russia sa likuran. Ayon sa Wall Street Journal, dapat puntiryahin ng Ukraine ang drone command center at punong himpilan ng Russia sa mga sinakop nilang teritoryo. Mas makakapanlaban ang mga puwersa ng Ukraine sa walang humpay na presyo ng Russia kung mas magpo-focus sila sa pagtutok sa mga operator ng drone ng Russia at mga command post ng kumpanya ng batalyon maraming milya sa likod ng linya ng labanan. Ayon sa ulat at kay Major Ole Shiriev ng ika-225 Assault Regiment ng Ukraine. Mahirap gawin yan kung hindi matatag ang linya ng labanan dahil kailangan ng Ukraine ng ligtas na lugar para magpalipad ng drone sa pag-atake ng ganitong target militar. Ang search and destroy ang estratehiyang nagpapastabilize. Kaya nagkakaroon ng kakayahan na magpalipad ng bagong mid-strike drone na dinidevelop ng Ukraine para tamaan ang mga target na binanggit ni Shiriev. Kayang abutin ng mga drone na yun ang mga lugar na hindi kaya ng artilleriya at first-person view drone ng Ukraine. Layunin ay gumawa ng siklo ng pagkabigo para sa Russia. Mag-uutos pa rin si Putin ng mga pag-atake, pero habang tinatarget ng mid-strike drone ang mga command center, drone operator, depot, at iba pa sa likod ng linya, hihina ang mga atake ng Russia. Ang mga makakapasok ay hindi makakakuha ng suporta at palaging tutugisin ng search and destroy squad ng Ukraine. Lalakas pa ang kill zone. Mas maraming Ruso ang mamamatay. At mapapanood ni Putin na ginagamit laban sa kanya ang estratehiya niya sa Ukraine. Ibig sabihin, hindi na uubra ang mga plano ng Russia. O patuloy aangkinin ng Russia ang mga teritoryong sinakop nila tulad sa Pokrovsk at Kupiansk. Sa totoo, ang okupasyon ay binubuo lang ng isa o
o 2 sundalo na agad namamatay sa ilang araw o oras kapag nagtangkang magtatag ng pwesto. Malaking kalamangan sa Ukraine ang search and destroy at halos propaganda na lang ang natitira para sa Russia. Nabanggit na natin ang kill zone sa Kupiansk ilang beses sa video. Kung nais mong malaman pa, may mapanganib na drone corridor na ginagawa ng Ukraine sa labas ng lungsod na napalaya ng kanilang search and destroy squads. Siguraduhin panoorin ang aming video at kung nagustuhan mo ang video na ito, pindutin ang subscribe at sumali sa The Military Show habang inilalantad namin ang katotohanan sa likod ng mga kasinungalingan ng pananakop ni Putin. At salamat, gaya ng dati, sa panonood.